Tara, samahan niyo ako. So, hello, what's up sa inyo mga pamangkin? Kamusta? So, yun, bali ngayon, isi-share namin sa inyo kung paano namin ginawa or paano namin pinrocess at kung ano na yung mga documents na inasikaso namin para makarating siya dito sa Finland. No? So, una, yung mga birth certificate tsaka marriage certificate namin, DFA, Apostle. di ba? Oo, yun. Pina-apostle namin. Apostille, or ano pa man yan. Red ribbon, isa lang ba yun? Red ribbon, blue ribbon. Di namin sigurado kung ano yun. Pero yun parang apostle. Parang ganon. Yun yung una namin ginawa. Lahat na yun, kasama na yun sa mga anak namin. Para at least hindi na mahirapan or hindi na magkaroon ng aberya. No, kasi baka mamaya kailangan pang pumunta or kailangan pa ng mga kung ano-anong statement para lang masamahan yung mga bata. And then next is pina-authenticate namin sa embassy. Pina-authenticate namin sa embassy ng Finland. Ayan. I-share namin sa inyo yung link or yung email, or mag-email lang kayo dun sa kanila. Magre-response naman sila kung paano yung gagawin nyo, kung magkano yung i-deposit nyo, magkano yung per document? 1.8 per document. Yun, 1.8 per document. Tapos so medyo malaki-laki din siya syempre, pero okay lang, at least importante baga nandun na. Tapos 1 week After a week, no? Mga after a week dineliver na yan. Dineliver na siya via LBC. Yun na rin, kasabay na rin doon yung pag-deposit nyo Yung sa payment para sa pagpapadeliver pabalik sa inyo. And then next is may mga passport na rin pala sila, naka-ready na rin pala yung mga passport nila before pa yon pala. Yun, syempre yun isa sa mga importante. February yun, nag-process kami. Actually, this year lang lahat nasikaso. Nag-start kami kumuha ng passport. Lahat. This year lang talaga naasikaso. So, next is, yun, nag-enter Finland na tayo. No, nag-enter Finland na kami. July ka nag-fill up. Nag-fill up ako ng July. Last week ng July. Tapos, mga by August 15, binayaran ko na siya, may appointment na siya. Appointment na ako sa BFS. Meron na siyang appointment doon sa BFS. And then, yun, antay lang. Syempre, pagka nag BFS kayo, kailangan lahat ng documents nyo, naka-ready na, naka-Xerox copy lahat ng original. Dalhin nyo na lang din yung original in case na hanapin. Pero, make sure lang na photocopy lahat ng documents. Kasi hindi na po nila ibabalik sa inyo yon. Hindi na po ibabalik sa inyo lahat ng mga documents na ibibigay nyo kung original naman po yung ibinigay nyo. Xerox naman nila. Hindi, pero hindi pa rin nila ibabalik yun. Hindi pa rin nila basta-basta maibabalik. Pero sila mismo kasi babayaran mo yun doon. Okay. O yun. Ayun daw. Babayaran mo sa kanila. Sila na magsa-Xerox. Yun. Isa-Xerox nila, babayaran mo daw sa kanila. Saka Pilipino naman din yung mga kausap. Kaya huwag kayong matakot. No? Huwag kayong matakot pagdating nyo sa BFS. Kasi wala naman siyang... Hindi naman si BFS yung mag-a-approve ng visa nyo. No? Hindi si BFS. Hindi yung mga clerk doon sa BFS. Kumbaga parang... Ano na yun eh. Tapos biometric na kami doon. Biometric lang siya. Biometric. Yun. Biometric lang. Mostly doon sa BFS. Baka mabigla kayo. Marami dong mga bansa. Maraming mga bansa. Parang mostly European yata. Iba-ibang bansa yung nandun. Nandun na parang pag-a-apply ng visa. Yun. Tapos, sunod is yung nagkaroon pa nga ng problema. Umpisang-umpisa pa lang nagkaroon na ng problema agad yung sa kanya. Yun, kinabukasan. Tumawag sila. Tinawagan siya ng BFS. Kasi hindi ko na-scan yung Embassy of Finland na pinagawa namin lahat. Make sure na pati yung Embassy of Finland yung authenticated na logo ng Embassy of Finland, make sure na
mai-scan nyo yun. Tapos ipapasa nyo sa Enter of Finland. At make sure din pala lahat na dapat Ano pa? naka-PDF. Oo. Lahat naka-PDF ng file. Yung lahat bank account mo. Yun po yung sa kanya. Yung sa akin po, sa side ko naman po, P2K form. Oo. Meron kaming P2K form na pinirmahan ko siya dito sa Finland. Dito ko na siya pinirmahan. Tapos, Yun yung form na pinilapan mo. Diba? oo. Tapos, bank account ko dito, statement of account, tapos, Kontrata mo. contract sa employer, tapos, ano pa yon? Statement of account, Payslip. contract, payslip, lahat, kung kinakailangan ipasa nyo lahat yung payslip. 6 months hiningin nila. At least 6 months pala, yon. At least 6 months. Updated yon. Updated. Na at least 6 months. Kung meron mang bagong dadating na payslip sa inyo, i-upload nyo na lang din. Para wala silang question. Wala silang question. And make sure na mas malinaw lahat yung mga documents na i-upload nyo. Make sure na naka-PDF file. Make sure na naka-PDF file. Tapos, yun lang yung medyo technical lang talaga. Doon medyo nahirapan ako, pero buti na lang may mga free na mas madaling gamitin na converter sa mga website. Yun, may mga free na pwedeng gamitin mas mabilis. Kaya mas maganda talaga pag nag-convert ka ng PDF. Isang convert lang, halimbawa payslip or statement of account. Payslip, isang convert lang dapat para at least mas mababa yung file pag in-upload mo, kasi minsan sa Enter Finland, pag mas mataas yung resolution ng picture, mas mataas yung parang memory niya, parang ganon. So make sure lang na naka-PDF siya ng maayos. At saka naka-sort ng maayos lahat. Tapos contract bahay ko, kung saan ako, tama ba? Kasi yun lang, yung address ko lang dito, parang nakalagay lang doon kung ano yung address ko dito. Tapos contract, statement of account, payslip, ayan nga, ano pa? Marriage certificate namin, marriage contract. Tapos visa ko, passport ko, parang pati yata yung police ID ko. Parang yata, no? Tama ba? Sa tatlo yung pinasa mo. Passport, visa, tsaka yun pala. Meron din pa pala yun sa tax mo. Sa tax card, sa tax return, kasama yon pag in-upload nyo. Na hiwa-hiwala yun dapat Yun yung pinahabol nila yung tax mo. Yung tax card, yung visa, tax card, visa, tax return, no? So wag nyo na itago yung mga tax return nyo kasi malalaman din nila yon. Wag nyo na itago sa mga asawa nyo. malalaman din nila yon, no? Pero sa ngayon hindi pa nila alam. No? Pero malalaman din nila yon. Kaya sabihin nyo na rin sa kanila kung magkano yung nakuha yung tax return, ha? Tapos ano pa ngayon? Kalimutan ko. Yun lang. Yan, tax return. Yun ay pinahabol sa atin. Ayun, yun. Tax lang, wala. Tapos, ano pa ba? Yun. Tapos, hindi namin alam. Ako, ine-expect ko talaga, ang ine-expect ko, mga 2 to 3 months pa lang. 2 to 3 months or, ine-expect ko nga, December na siya makakarating dito eh. Yun yung ine-expect ko. Hindi ako nag-expect na sobrang bilis nung pag-approve ng visa niya. So, siguro nung after niya mag-BFS, wala pang 2 weeks or wala pang 10 working days. Almost 10 working days lang. 10 days lang. Basta parang ganon. 10 days pa, hindi siya 10 working days. Basta wala pang 2 weeks. Yun nga, basta wala pa siyang, ang gulo, no? Basta wala pa siyang 10 working days. Nung nabasa mo yung email. Yeah, 10 working days. 10 days. 10 days pa lang. Nagaling ako dun sa BFF. Yun. So, ibig sabihin, less than 2 weeks. Less than 2 weeks,
meron ng decision yun sa Bago kanya. matapos yung August, may decision na sila sa ko, visa ko. Tapos, less than 2 weeks ulit, Oo. nasa kanya na yung visa Card. niya, yung card niya, yung resident permit niya, dineliver na sa bahay. So, yun. Binigyan ko na lang siya ng at least 2 weeks, 3 weeks. Magstay sa Pilipinas. Ayun, ganun na lang. Yun na lang yung binigay ko sa kanya para at least nandito na rin siya at makapagsimula na rin. Kumbaga kasi, kung kailan ka na-approve, Kaya doon na magsisimula yun. 1 month na yung ano ko 1 month na yung Pabiyahe visa na ako niya. Nasa Pilipinas siya, doon pa lang siya nakaalis. Oo. Doon pa lang siya nakarating Tumakbo pa ng dito. 1 month yung Oo. ano ko. Nagstay pa siya ng 1 month sa Pilipinas kasi syempre mga preparation niya, ano yung mga kailangan niyang asikasuhin, mga ipunin or mga gamit, no? So yun. Yun, buti na lang talaga. Salamat na lang din kahit na sa totoo lang medyo magastos. Medyo magastos siya kasi pamasahin niya pa lang, Pag-gastos talaga. pamasahin niya pa lang nasa almost 900 na, 900 euro. Tapos yung pag-process pa lang ng visa niya dito na binayaran ko is nasa 400 plus din. Plus yung mga binayaran niya pa, meron pa siyang binayaran pala. Babayaran pala kayo sa BFS. Nababayaran kayo sa BFS kaya make sure na magdala kayo. 5,000 plus. Magdala kayo ng cash. Oo, kailangan. Kailangan 'yon kasi Kahit tourist ka o ano, may babayaran kayo dun na ano. Hindi pala yung porque binayaran niya online, wala na kayong babayaran dun. Kasi Ayun. may babayaran pa pala dun. ayun. Hindi ko rin ina-expect yun. Hindi ko rin kasi natanong sa kanya. Pero ang alam ko may binayaran nga kami doon pala. Hindi ko na nasabi sa kanya. Hindi ko na nasabi sa kanya na meron pa siyang babayaran doon sa BFS. Pero yun, may mga ibang kakilala kami nga na matagal din bago na-approve. Pero buti na lang at least nandito na rin sila. Nandito na rin yung asawa niya. Pero yun, tsaka meron din akong kakilala, ang kaso niya, ang case niya is matagal na siyang nag-apply. Ilang months na yun pala, kulang pa yung documents na napasa nila. So make sure na bago kayo mag-BFS, bago kayo mag-enter Finland, lahat yon bago nyo gawin yon. Make sure na sundin nyo lang yung step by step na dapat nyo gawin. Una, DFA, Blue Ribbon or Apostle sa DFA. And then second is yung authenticate sa embassy sa Finland, authenticate ng embassy ng Finland sa Pilipinas. Tapos yun, email nyo lang sila, andyan yung link, andyan yung email nila, mag-email lang kayo sa kanila, nandun na lahat ng details ibibigay nila sa inyo. Yun na, upload na lahat ng mga kailangan, fill up na kailangan lahat ng mga fill up ang documents doon. Basta make sure yun, tandaan nyo lang na lagi nyo lang maayos, lagi nyo lang ayusin yung pag-upload at paglagay lahat ng mga documents. Kailangan make sure na nakasort lahat. Lahat naman nila kung no. paano. At sana, ayun, kasi sa kanya yun nga, buti talaga, tinawagan siya nung kausap niya or yung agent niya, kung sino man yun. Maraming salamat sa iyo. Sana mapanood mo to, makarating sa iyo. Maraming salamat. Pero yun, hindi namin sinasabing pero yun, swerte lang din talaga kasi nga ilang weeks lang talaga inabot yung process nung kanya. Kaya yun, maraming salamat talaga kasi hindi talaga namin ina-expect na makarating agad siya ng ganung kabilis dito. Actually yun nga, talagang sabi ko nung pag-apply niya, sabi ko okay lang yan, at least importante nandun na, nakaprocess na yung papers niya. Unexpected lang talaga na nangyari yun. Buti na lang at least kahit paano meron akong konting savings dito, nabili ko agad siya ng ticket. Kaya yun, tsaka pagdating niya dito, pagdating ng family niyo or asawa niyo dito, syempre mag-expect na kayo na gagastos talaga kayo, no? So kailangan ready lang din yung mga bulsa niyo, yung mga bank account niyo, mga mga pamangkin natin yan, mga tito natin, mga make sure lang. Pero yun, okay lang yun. At least importante nandito na siya, nagsisimula na yung mga process niya dito. So yun, nag-aantay na lang ang tawag ng mga kung ano-anong DVB. Ayun pala, pagdating niya dito,
make sure, bago pa lang dumating si misis nyo or yung family nyo, make sure na ikuha nyo na ng appointment sa DVV. Ikuha nyo na ng appointment sa DVV. Bago pa lang sila dumating, bago pa lang siya dumating, nagpa-appointment na kami sa DVV. One day lang, appointment na ako sa DVV. Oo. Pahinga lang. Monday, Tuesday, pahinga. Tapos Wednesday, DVV na kagad kami. Para at least, kumbaga, nandun na kagad. Nagpaplano na Nagpaplano na pamilya, kuhanin yung mga asawa, yung pamilya. Nasa sa inyo rin yun. Kung gusto nyo, sabay-sabay nyo na, pati yung mga anak nyo. Nasa Kung sa kaya inyo ng po yun. budget. Kung kaya ng budget nyo, kung kaya nyo. Kung may budget naman kayo sa Pilipinas, di ba? Bakit hindi? So, yun. Pero yung sa amin kasi, ito yung isa sa pinaka plano namin talaga. Na first siya muna and then sunod yung mga anak namin. So, yun. Hopefully, sana talaga dumating yung time na makuha na namin sila, makasama namin sila rito. Kasi, syempre, bilang isang mga magulang, nakakalungkot na iwan yung mga anak. Pero, in God's perfect plan, in God's perfect time naman, sana dumating yung time na makuha namin yung mga anak namin. So, yun. Siguro, yun lang muna. At medyo malamig na talaga ngayon. Kanina pa kami nilalamig. Yun. Siguro, yun lang muna. At maraming salamat sa inyo. And pag may tanong, kayo, comment lang. mag-comment lang kayo or mag-PM kayo, mag-chat kayo sa Facebook page natin sa Facebook. Ayan. Tsaka may mga nagtatanong. May mga nagtatanong din nga kasi kaya naisipan ko na i-share sa inyo yung nalalaman namin or yung paano yung ginawa namin. So yun, muli. Basta mag-PM lang kayo, magtanong lang kayo, mag-chat lang kayo, walang problema, mag-comment kayo. Sasagutin namin kung ano yung kaya namin sagutin, kung ano yung alam namin, kung ano yung ginawa naming process. So yun, muli maraming salamat sa lahat ng mga nanonood. Shout out daw kay Tisoy, shout ayan Engelbert Dizon, shout out sa'yo. Siyempre yun, maraming salamat din dun sa mga tumulong din sa akin, tumulong din sa amin, especially sa akin, no? Yung mga nag-guide sa akin, mga nagtatanong-tanong lang din ako. And then yun, nalalaman ko yung paano yung ginawa, paano yung nangyari. So yun, ganun, at least i-share ko na lang din sa inyo kung paano yung gagawin, no? So yun, maraming salamat sa inyo. Huwag nyo nga kalimutan na mag-like, i-share, subscribe tong mga video natin sa mga susunod pang video. So yun, muli maraming salamat sa inyo. At kaya nga nang lagi kong sinasabi, lagi nyo tatandaan, lagi lang natin piliing maging masaya nang walang tinatapa.